Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka. At doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag inanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayoy, nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay naghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Noong nakalipas na linggo, tayo po ay pinalahanan ni Jesus na pagsikapan nating makapasok sa makipot na pintuan dahil marami ang magpipilit pumasok pero hindi makakapasok. Kaya pagsikapan makapasok sa pintuan ng langit. Ngayon naman sa atin pong pagdiriwang ngayong ika-22 linggo ng karaniwang panahon ay paalala sa atin na tayo po ay matutong magpakumbaba. Minsan, kung sa mga nakapunta na po sa Bethlehem, doon sa sinilangan ni Jesus, talagang napakaliit ng pintuan. Kailangan mong yumuko kung gusto mong makapasok. Maliit lang po yung butas ng pintuan. Hindi ka pwedeng nakatayo na pumasok, wala kang choice kundi ang yumuko. Kaya pala ganun yung wisdom. No, kasi kung gusto mong makapasok,
yumuko ka. Ibig sabihin, magpakumbaba ka. Then pagpasok mo, talagang mas mataas pa po dito, no? Yung loob, yung ceiling, bago ka makapunta doon sa kung saan siya ipinanganak mismo, no? Doon sa bayang iyon. At magandang mapaalalahanan din tayo ngayon sa mga nagsisimba sa 5:30 a.m. na para bang pwedeng sabihin, wala na tayong ibang pupuntahan. Diba? Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Yung bang gusto mo pang, kasi siyempre, nung kabataan natin, gusto natin mataas ang marating natin. Pero may hangganan eh. Nakikita niyo ba yung katotohanan? May hangganan. At kahit anong taas mo pa, wala na. Pababa naman tayo. Nakuha niyo ba? Dati gusto mong tumangkad, di ba? Pinaglalaban natin, dapat straight body ka. Ngayon, kahit anong straight body mo, yumuyuko ka talaga. Lumalambot yung buto eh. Di ba? Nung bata ka, talagang gaganon pa yung ng nanay mo, di ba? Para maging straight body ka eh. Pero pag tumatanda, yumuyuko tayo. Di ba? May panahon para tayo, di ba, tumaas. At kailangan din natin maunawaan, may panahon na kailangan natin ng bumaba. Yung kusang bumababa. Yung natatanggap natin ng maluwag kaysa yung napakabigat sa kalooban na gusto mo pa rin umangat, gusto mo pa rin talagang tumayog. Sabihin nyo nga po, humility. Di ba yung magpapakumbaba? Natutunan na ba natin ang salitang ito sa karanasan natin sa buhay? Kaya sabi po, di ba, sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach, tandaan mo, habang dinadakila ka o habang dumadakila ka, matuto kang magpakumbaba. Habang nagtatagumpay ka, habang umaasenso ka, matuto kang magpakumbaba. Kaya lang, karamihan nga, yung opposite ay bakit mas nagiging mayabang tayo? Sa mga nangyari, ngayon ay huling araw ng buwan ng Agosto, bukas Berna, at ang daming nangyari sa buwan ng Agosto, ang daming kayabangang umiral sa buwan ng Agosto. Ngayon papasok tayo, sana ma-realize natin, diba, ang daming nagyayabang sa kanilang mga natamo sa buhay, ang daming ipinagyayabang yung mga nabili nila. Kailangan ba talagang ipagyabang? Nakalimutan mo na ba na ang lahat ng mayroon ka, lahat ng mayroon tayo, galing sa Diyos? Kahit na pinagsabihin mo, pinagtrabahuhan mo yan, galing yan sa Diyos. At ang kailangan natin ipagmalaki na ito ay galing sa Diyos at salamat sa Diyos. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, di ba, lagi tayong lumapit kay Kristo. Lagi tayong lumapit sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Kaya bakit parang pakiramdam natin galing sa atin at dahil sa akin? Hawakan niyo nga po yung mga ulo ninyo. Sige nga po, pakihawak nga. Baka hydrocephalus na tayo lahat sa kayabangan. Laki na ng ulo natin eh, di ba? Konting asenso lang, konting kita lang. Minsan nga, matanggap mo lang yung ayuda, yung akap, parang ang yabang-yabang mo na. Di ba? May ganung attitude. O anong sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo? Ang nagpapakataas, ibababa. Ang nagpapakababa, itataas. Sabi dito kasi, dahil inimbitahan siya, di ko alam, no? Dahil inimbitahan siya, sikat si Jesus, kilala si Jesus, kaya yung isang Pariseyo na kilala naman natin na marami sa mga Pariseyo ang against o basher o critic ni Jesus. Pero inanyayahan siya doon sa bahay na tinanggap naman ni Jesus.
At ang nakita niya, lahat ng mga nandoon, nag-uunahan doon sa presidential chair, nag-uunahan doon sa malapit, na hindi alam kung ano, hindi alam alam ni Jesus yung motivation. Walang maitatago sa Diyos. Alam niya yung dahilan bakit mo ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo. Kaya nakita niya ito, nag-uunahan itong mga ito. So nag-uunahan sa pwesto, nag-uunahan, siyempre kapag nandoon ka, iba ang tingin sa iyo ng tao. So nagpapa-impress. O kaya naman, gustong magpa-impress. Nakakapagod din magpa-impress. Alam niyo ba yun? Hindi niyo ba napapansin? Yung mga taong gustong magpa-impress, gustong umangat sa lahat. Sabihin niyo nga po, angat. Sige nga, paki-spell nga yung salitang angat. A-N-G-A-T. Angat. Kapag binaliktad, hindi niyo ba nakapansin? Di ba? Gusto mong umangat, kaya ifo-flaunt mo lahat ng binili mo. Gusto mong umangat, kaya gusto mong ipagmalaki. Ito ang dami ng kotse, ito ang dami ng bahay, ito ang dami ng pera. Pati yung mga damit, signature. Gusto mo pati yung bag, signature. Mukhang tanga. Hindi naman bagay, di ba? Nakikita nyo ba? Kahit anong yaman, kaya sabi, you cannot buy class. Kasi mahirap yung ipinipilit lang, di ba? Ipinilit mo lang na magmukha kang sosyal. Ipinilit mo lang na magmukha kang mayaman kaysa sa iba. Pero ang lumalabas, nagmumukha tayong tanga sa pinaggagawa natin. Gusto natin lagi inaangat tayo. O yan tuloy. Ano nangyari? Nalalaman natin tuloy na lahat pala ay dahil din sa kamalian, dahil sa kaswapangan, sa pagiging ganid. Anong ipinagmamalaki natin? Reality, yun ang nagiging attitude natin. Nawawala na yung sa mga magulang na tibali ng magdildil ng asin. Di ba? Uy, edad nyo to. Panahon nyo ito. Pero napakagandang prinsipyo, napakagandang paninindigan. Di bali nang kumain tayo na isinawsaw sa asin o mantika, basta't marangal, galing sa marangal, pinagtrabahuan, pinagpaguran, sinikap mong magtrabaho sa tamang pamamaraan. At yun yung may ipagmamalaki ka, taas noo kang lumalakad, wala kang ninanakaw, wala kang inaagrabyado. Kumpara doon sa kakain ka sa napakamahal na pagkain, tapos pasosyal ka kasi yung kakapiranggot, laging may naiiwan. Di ba? Yung bang, kasi pag kinain mo, di ba, pag umorder ka, di ba, no? Pag inubos lahat, ang sasabihin ay PG, patay gutom. Kaya dapat, pag may naiwan doon na isang slice, ay sosyal. Mukhang tanga lang. Binayaran mo ang mahal-mahal, tapos nahihiya ka na kunin. Kahit nga mag-take out, nahihiya ka. I-take out. Sino pinaglololoko natin? Mga sarili lang natin. Pero sayang di ba? Sayang. Kaya, iwas-iwasan natin, yung magpapa-impress ka lang. Yung mga tunay na mayayaman, ayan yung katabi ninyo. Kala nyo lang mahirap yan, pero mayaman. Kasi mahirap yung magsosot ka lahat ng mamahalin, o hold upin ka rin lang, at hindi ka panatag lumakad sa kalye. O kaya naman, kung ipangangalandakan mo na mayaman ka, ay maya't maya, may mangungutang sa'yo, may lalapit sa'yo, edi wala kang katahimikan. Pero kung nagpapakasimple ka, nagpapakumbaba ka, di ba, tahimik ang buhay mo.
Iwas-iwasan natin to. Alam niyo, parang sakit na rin ito. Sakit na hindi natin nakikita, kaya hindi nagagamot yung kayabangan. Pero saan nga ba tayo dinadala ng ating kayabangan? Ang isang malinaw lang, kung tayo ay matututong magpakumbaba, mabuhay ng may kababaang loob, malamang may iaangat tayo nito sa langit. Amen?